Akala nila isa lang siyang maarte at mataas ang standards. Sa maliit na baryo, kilala si Ma'am Lia bilang guro na choosy, suplada, at masyadong mataas ang tingin sa sarili. Teacher lang yan pero kala mo reyna. Bulungan ng mga tao habang araw-araw siyang sumasakay sa tricycle, dala ang laptop at pangarap niya. Ayaw niya sa tambay. Ayaw niya sa lalaking walang plano. Kaya hindi niya kailanman sineryoso ang lalaking tahimik lang na nagmamaneho ng tricycle para sunduin siya. Hindi niya alam na ang lalaking minamaliit niya ay may lihim na matagal nang inihahanda. At sa oras na mabunyag yon, siya ang unang magtatanong, huli na ba ang lahat? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Hindi pa sumisikat ng tuluyan ng araw nang tumayo si Lia Santos sa gilid ng kalsada. Hawak ang bag niyang mabigat sa papel, class record, lesson plan, at ang laptop na halos hindi niya na nailapag kagabi. Ramdam niya ang kirot sa balikat at ang hapde ng mata. 2 oras lang yata ang tulog niya, kung matatawag pang tulog yon. Nakapikit lang siya habang iniisip kung paano niya tatapusin ang lesson plan sa grade 6 na klase niya mamaya. Pagod na ako. Bulong niya sa sarili habang pinupunasan ng noo. Minsan sumasagi sa isip niya kung tama ba ang pinasok niya. Noong nakaraang taon lang siya nakapagtapos. Kasunod noon, board exam agad. At salamat sa Diyos, pumasa siya. Pero ang pagiging guru pala, hindi lang tungkol sa pangarap. Araw-araw, may bigat. Araw-araw parang sinusubok ka kung hanggang saan ka tatagal. Gusto niya nang sumuko, pero alam niyang hindi pwede. Kailangan, sabi niya sa sarili, para kay nanay, para kay Mika. Sa kanto ng baryo, sanay ng mga tao na makita si Lia tuwing umaga. Maayos ang suot, laging may dalang laptop, laging mukhang nagmamadali. May ilan na bumubulong, may ilan na humahanga. Pero mas marami ang napapansin ang distansya niya sa lahat. Isang tricycle ang huminto sa harap niya. "Ma'am, sakay na," sabi ng lalaking nagmamaneho. May ngiting pamilyar. Napatingin si Lia at natigilan. "Marco?" Hindi niya napigilang mabigkas. Tumango ang lalaki. "Oo, may sakit si Tito Ben, kaya ako muna." Sandaling natahimik si Lia habang inaayos ang sarili niyang bag at sumakay. Hindi niya inaasahan to. Sa dami ng tricycle sa baryo, bakit ito pa? Si Marco Villanueva. Kilala niya si Marco mula pa noong elementarya. Magkaklase sila noon hanggang high school. Tahimik lamang si Marco. Hindi pala salita, pero palaging nandoon. Noong mga panahong yon, alam ni Lia na may gusto sa kanya si Marco. Hindi naman lantad pero ramdam. May mga sulat, may mga paabot ng tsokolate tuwing Valentine's. May mga tanong kung kumain na ba siya. Hindi niya sinagot noon. Hindi rin niya tinuluyan. Pagkatapos ng high school, nalaman niyang nag-aaral si Marco ng engineering. May pangarap, may plano. Kaya kahit hindi niya sineryoso ang panliligaw noon, may respeto siya sa lalaki. Pero ngayon, tahimik lang ang biyahe. Umuugong ang makina ng tricycle habang tinatahak ang makitid na kalsada. Si Lia nakatingin sa labas, pero ang isip niya bumabalik sa mga narinig niya nitong mga nakaraang taon. Hindi pumasa sa board. May isang beses siyang narinig, "Tambay na lang." Sabi ng iba, "Sayang." Madalas marinig. Hindi niya alam ang buong kwento, pero sapat na yon para makaramdam siya ng panghihinayang at kaunting pagkadismaya. Kung aaminin niya sa sarili niya. "Sa school pa rin po, ma'am?" Tanong ni Marco. Ang boses ay mahinahon, parang walang nagbago. "Oo," sagot niya ng diretso. "Salamat." Pagdating sa tapat ng paaralan, dumukot si Lia ng barya sa bag niya. Inabot niya kay Marco. "Wag na, ma'am," sabi nito.
Agad na itinaas ang kamay. Next time na lang, wala akong sukle. Napakunot ang noo ni Lia. Okay lang, Marco, pamasahe to. Umiling si Marco at pilit na ngumiti. Ayos lang po. Hindi na nakipagtalo si Lia. Pero may kung anong kumurot sa dibdib niya. Hindi niya gusto ang pakiramdam. Parang may utang. Parang may inaasahan. Salamat. Malamig ang sabi bago bumaba. Habang naglalakad siya papasok ng paaralan, nag-iisip na siya agad. Bakit ayaw niyang tanggapin? Ganito na naman ba to? Bumabalik ba yung dati? Ayaw niya ng ganitong komplikasyon. Ayaw niya ng mga tanong na walang malinaw na sagot. Sa dami ng iniisip niya, trabaho, pamilya, pera, ayaw niya nang magdagdag pa. Buong araw, pilit niyang tinutok ang sarili sa pagtuturo, sa mga bata, sa aralin. Pero paminsan-minsan sumisingit sa isip niya ang itsura ni Marco kanina. Yung paraan ng pagsasalita niya, yung tingin niya, hindi mapilit, pero hindi rin wala. Pag-uwi, pagod na pagod si Lia. Muli siyang tumayo sa kanto, nag-aabang ng masasakyan. Tahimik na ang paligid, mas kaunti na ang tao. Isang tricycle na humunto sa harap niya. Si Marco na naman. Nagkatinginan sila sandali. Walang nagsalita. Ma'am, sabi niya pagkatapos ng ilang segundo, sakay na po. Sumakay si Lia nang walang imik. Sa loob-loob niya may kung anong bumigat. Hindi niya alam kung bakit, pero may pakiramdam siyang may binubuksang pinto ang pagkakataong to. Isang pinto na matagal niya nang isinara. At hindi pa siya handang silipin kung ano ang nasa loob. Pagkababa ni Lia mula sa tricycle kinagabihan, hindi pa rin nawawala sa isip niya ang nangyari sa maghapon. Pagod ang katawan niya, pero mas pagod ang ulo. Habang naglalakad siya pauwi, mariin niyang pinangakuan ng sarili na sa susunod na sasakay siya, kahit sino pa ang magmaneho, magbabayad siya ng buo. Ayaw niyang masanay sa pabor. Ayaw niyang magmukhang may inaasahan. Kinabukasan, maaga ulit siyang nasa kanto. Parehong oras, parehong bag, parehong antok. At gaya na inaasahan o kinatatakutan, isang pamilyar na tricycle na naman ang huminto. Good morning, ma'am. Bati ni Marco. Simple, parang walang nangyari kahapon. Tumango lamang si Lia at sumakay. Tahimik ang biyahe sa umpisa. Hindi siya nagsalita. Hindi rin si Marco. Ramdam ni Lia ang kabog ng dibdib niya. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa desisyon niyang buo na sa isip. Pagdating sa tapat ng paaralan, bago pa makapagsalita si Marco, agad nang iniabot ni Lia ang bayad. Eksakto, walang kulang, walang sobra. Marco, sabi niya at diretso ang tingin. Ito, pamasahe. Natigilan si Marco saglit. Tinitigan ang pera at saka siya napangiti. Pero hindi yung ngiting sanay si Lia. Parang may lungkot. Parang may tinanggap kahit ayaw. Salamat po, sabi niya sa huli. Bumaba si Lia na walang dagdag na salita. Sa loob-loob niya, gumaan ang kaunting pakiramdam niya. Ganito dapat, sabi niya sa sarili. Malinaw, walang utang, walang paliwanag. Pero kahit pilit niyang gawing simple ang lahat, may kung anong nananatiling mabigat. Pag-uwi niya ng hapon, nadatnan niya ang ama niyang si Tatay Ramon na nakaupo sa bangko sa harap ng bahay. Hawak ang tasa ng kape. Pagod din itong galing sa trabaho, pero laging may oras para makipagkwentuhan. Nakasakay ka na naman doon sa anak ni Ben, biglang sabi ng tatay niya. Parang casual lang. Napahinto si Lia sa paghubad ng sapatos. Ha? Paano niya nalaman? Ngumiti si Tatay Ramon. Nakita ka ni Mang Turing. Si Marco raw nagatid. Umupo si Lia sa tabi ng kama. Ah, oo, may sakit daw si Tito Ben kaya siya muna. Tumango ang tatay niya at saka napabuntong hininga. Sayang yung batang yon. Sayang? Ulit ni Lia. Oo. Sabi ni Tatay Ramon, may tinapos, masipag, tahimik, hindi kagaya ng iba dyan na puro bisyo.
Hindi kumibo si Lia. May bahagi sa kanya na sang-ayon. May bahagi rin na pilit niyang itinatanggi. Pero alam mo, dagdag ng ama niya, mahirap din. Hindi sapat ang sipag kung walang direksyon. Doon nagsalita si Lia. Yan din ang punto ko, Tay. Napatingin sa kanya ang tatay niya. Ano? Gusto ko yung may plano. Sagot niya na maingat. Hindi lang basta nagsisikap, kundi alam kung saan papunta. Tumango si Tatay Ramon, parang naiintindihan. Walang masama riyan. Mataas ang pangarap mo, karapatan mo yon. Sa loob ng bahay, naaamoy na ni Lia ang nilulutong ulam ng nanay niyang si Rosa. Sinigang, paborito ni Mika. Pagpasok niya sa kusina, natatnan niya ang abala ang nanay niya sa paghalo ng sabaw, pawis na pawis. Ma, tulungan ko na kayo, sabi ni Lia. Agad na inalapag ang bag. Umupo ka muna, sagot ng nanay niya. Mukha kang pagod. Sa mesa nakaupo si Mika, ang bunsong kapatid niya. Nakasimangot habang nakatitig sa notebook. Ate, sabi nito, hindi ko gets to. Lumapit si Lia at sinilip ang sinusulat ng kapatid. Math, fractions. Napangiti siya kahit pagod. Umupo siya sa tabi ni Mika at ipinaliwanag ng dahan-dahan. Habang nagtuturo, biglang pumasok sa isip niya kung bakit siya patuloy na bumabangon. Araw-araw, kahit pagod, hindi lang para sa sarili niya, para sa pamilya. Para sa kapatid niyang may pangarap din. Kailangan kong kumita. Bulong niya sa sarili habang nagsusulat sa notebook ni Mika. Kailangan kong tumagal. Pagkatapos ng hapunan, habang naguhugas ng pinggan si Lia, muling sumagi sa isip niya ang usapan nila ng tatay niya, si Marco. Ang mga salitang sayang at direksyon. Ayaw niyang husgahan ng lalaki. Ayaw niyang magpaka-emosyonal. Pero malinaw sa kanya ang gusto niya sa buhay. Hindi siya pwedeng magkamali. Hindi siya pwedeng sumugal sa hindi sigurado. Pag-akyat niya sa kwarto, inayos niya ang gamit niya para kinabukasan. Class record, laptop, mga papel na kailangan tapusin. Bago matulog, sandali siyang huminto at napatingin sa kisame. Hindi ako masama, sabi niya sa sarili. Prinsipyo lang to. Pero sa kaibuturan ng isip niya, alam niyang may tanong na unti-unting nabubuo. Isang tanong na hindi pa niya handang sagutin. Hindi sinasadya pero parang naging kasunduan ng umaga ang presensya ni Marco sa kanto. Araw-araw sa parehong oras, naroon ang tricycle niya. Minsan mauuna siya, minsan sabay lang silang dumarating. At araw-araw din, parang wala nang ibang mapagpipilian si Lia kahit subukan niya maghintay ng ibang masasakyan. Lagi na uuwi sa iisang eksena, ang pamilyar na makina. Ang mahinahong boses, ang simpleng tanong kung sasakay ba siya. Good morning, ma'am. Palagi niyang bate. Good morning. Sagot naman ni Lia na palaging diretsyo, palaging may distansya. Sa umpisa, iniisip niyang tsamba lang. Pero habang lumilipas ang mga araw, napansin niyang hindi na ito pagkakataon. Parang naka-schedule, parang sinadya. At hindi niya alam kung maiinis ba siya o magpapasalamat. Dahil sa totoo lang, mas kampante siyang sumasakay kay Marco. Maingat magmaneho, tahimik, walang unnecessary na tanong. Pero ang katahimikan, minsan, mas maingay sa isip. Pagdating sa paaralan, unti-unting napapansin ng mga kasamahan niya ang pattern. Una, mga sulyap lang, mga ngiti, hanggang sa isang umaga, habang pababa siya ng tricycle, narinig niya ang boses ni Ma'am Liza. Oh, Ma'am Santos. Biro nito. Parang araw-araw yata may hatid ah. Napatingin si Lia at pilit na ngumiti. Tricycle lang ho yun. Talaga? Singit ni Ma'am Joy. Mukhang special ah. Napailing si Lia. Hindi, sakto lang talaga. Sa faculty room, naging paksa ng usapan. Ang tricycle driver ni Ma'am Santos. May mga biro, may mga tukso, may ilan pang nagsabi ng, nobyo mo ba yun? Na parang seryoso. Hindi, sagot ni Lia.
Minsan ay mas matigas kesa sa inaasahan. Wala akong balak mag-boyfriend, ano? Talaga? Tanong ni Ma'am Celia. Bata ka pa naman. Focus muna ako sa work, sagot niya. At sa pamilya. Hindi na siya nagdagdag. Ayaw niyang ipaliwanag ang sarili niya. Para sa kanya, malinaw ang direksyon niya. Hindi siya pumasok sa proposyong to para lang maghanap ng kilig. Pinagpaguran niya ang lisensya niya. Pinagpaguran niya ang trabaho niya. At ayaw niyang magkamali sa pagpili. Kahit sa pagpili ng taong papayagan niyang pumasok sa buhay niya. Sa bawat umagang biyahe, may iisang ritual na hindi nagbabago. Pagbaba niya sa tapat ng paaralan, laging may isang linya si Marco. Good luck, ma'am. Hindi ingat, hindi salamat, kundi good luck. Sa una, hindi niya pinansin, pero habang tumatagal, napapansin niya ang tono nito. Hindi mapilit, hindi paasa, pero may kung anong lambing na hindi niya gustong bigyan ng kahulugan. Salamat, sagot niya minsan. Minsan naman ay tangulang. Pinipili niyang manatiling alerto. Pinipili niyang manatiling guarded. Isang hapon, habang pauwi, may 2 pasahero sa likod na nag-uusap. Araw-araw to bulong ng isa. Mukhang may something. Napakagat-labi si Leah at tumingin sa labas. Ayaw niyang marinig ang mga haka-haka. Ayaw niyang maging kwento. Ayaw niyang bigyan ng maling ideya ang kahit sino, lalo na si Marco. Pagbaba niya, inabot niya ang pamasahe. Buo, walang labis. Salamat, sabi ni Marco at may ngiting bahagyang mas matagal kesa dati. Hindi siya sumagot. Umalis siya agad. Sa bahay, napansin ng nanay niya ang pagiging tahimik niya. Pagod ka na naman? Tanong ni Rosa habang naghahain ng hapunan. Opo, sagot ni Dia. Madaming ginagawa. Hindi na siya nagkwento. Hindi niya binanggit ang mga biro sa paaralan. Hindi niya binanggit ang paulit-ulit na good luck. Pakiramdam niya kapag binigkas niya, magiging totoo. Kinagabihan habang inaayos niya mga papel sa mesa, napaisip siya kung bakit kailangan niya maglagay ng pader. Bakit kailangan niyang ipaalala sa sarili ang standards? Hindi dahil minamaliit niya si Marco, kundi dahil takot siya sa maling hakbang. Ayoko ng lalaking walang direksyon. Paulit-ulit niyang sinasabi sa isip. Ayoko ng buhay na puro paghihintay. Pero sa kabila ng lahat, may bahagi sa kanya na hindi may kakaila ang pagiging pamilyar ng presensya ni Marco. Isang presensyang tahimik, pero palaging nariyan. Parang paalala ng isang nakaraan na hindi niya tuluyang tinalikuran. Kinabukasan, pagdating niya sa kanto, naroon na naman ang tricycle at gaya ng mga nakaraang araw, sumakay siya. Good luck, ma'am, sabi ni Marco pagdating sa paaralan. Saglit siyang tumingin sa kanya at saka tumango. Salamat. At sa loob-loob niya kahit ayaw niyang aminin, may kung anong kumikislap. Hindi kilig kundi tanong. Tanong kung hanggang kailan niya kayang panindigan ng distansyang unti-unti sinusubok ng araw-araw na pag-uulit. Hapon na nang umuwi si Leah mula sa paaralan. Dala ang parehong bag na parang mas mabigat pa kaysa kaninang umaga. Pagod siya, pero mas ramdam niya ang bigat ng araw. Ang mga tanong ng mga bata, ang meeting na humaba. Ang biro ng mga kasamahan na pilit niyang tinatawanan. Sa kanto, nakatayo siya sandali, nag-aabang. At tulad ng nakasanayan nitong mga nakaraang araw, naroon na ang tricycle ni Marco. Hindi agad siya sumakay. Napansin niyang nakapark lang ang tricycle sa gilid. Parang matagal nang nandoon. Lumapit siya at sumakay ng walang imik. Umandar ang tricycle, pero hindi agad bumilis. Tahimik ang makina, tahimik ang hangin. Tahimik din ang isip ni Leah, hanggang sa hindi niya na napigilan ang tanong na matagal nang nakabitin. Marco? Sabi niya na dahan-dahan na parang tinitimbang ang bawat pantig. Kanina ka pa ba nandyan? Ha? Sagot ni Marco at hindi lumilingon. Parang ang aga mong nandyan. Dagdag niya. May hinihintay ka ba? Saglit na nagpreno ang tricycle. Hindi biglaan, pero sapat na para maramdaman ni Leah ang pagkabig.
Napahawak siya sa gilid. Tumahimik ang paligid. Naririnig lang ang mahina at pabugso-bugsong tunog ng makina. Lia, simula ni Marco tapos ay huminto. Hindi niya tinuloy. May ilang segundong walang nagsalita. Si Lia nakatingin sa likod ng upuan. Si Marco nakatuon sa kalsada. Parang may pader na biglang tumayo sa pagitan nila. Isang pader na si Lia mismo ang nagtayo sa tanong niyang biglang lumabas sa bibig niya. Bababa na lang ako sa bayan? Biglang sabi ni Lia, mas mabilis kesa dati. Dito na lang. Malayo pa bahay niyo? Sagot ni Marco. Hintayin na lang kita. Hindi na. Putol ni Lia. May bibilhin lang ako. Hindi niya alam kung bakit siya nagmamadali. Hindi niya rin alam kung bakit gusto niyang bumaba agad. Ang alam lang niya, ayaw niyang marinig ang isusunod ni Marco. Ayaw niyang maramdaman ang bigat na parang unti-unting bumabagsak sa pagitan nila. Huminto ang tricycle sa bayan. Bumaba si Lia. Agad na inabot ang pamasahe. Buo, walang tinitingnan. Salamat, sabi niya at pilit na normal ang tono. Hindi naman agad tinanggap ni Marco ang pera. Tinitigan lang siya ni Lia. Parang may gustong itanong pero pinigilan. Sa huli, kinuha niya rin ang pera tsaka tumingin sa harap. Teacher ka na, sabi niya na malamig ang boses. Ibang-iba sa sanay na si Lea. Sige, ingat. Umandar ang tricycle bago pa siya makasagot. Naiwan si Lia sa gilid ng kalsada. Hawak ang bag, nakatayo sa gitna ng ingay ng bayan. Mga tendera, mga batang nagtatakbuhan, mga businang nag-uunahan. Pero sa loob niya, tahimik. Parang may kung anong nabitawan. Pero hindi niya alam kung alin. Naglakad siya pa uwi. Mas mabagal kaysa dati. Sa bawat hakbang, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang tanong na binitiwan niya. At ang sagot na hindi niya narinig. Bakit ko ba sinabi yun? Ano bang inaasahan ko? Pagdating sa bahay, nadatnan niya ang nanay niyang si Rosa na nagwawalis sa bakuran. Ma, andito na po ako, sabi niya at pilit na masigla. Oh, ang aga mo ngayon, sagot naman ng nanay niya. Hindi ka ba hinatid? Opo, sagot ni Lia sabay pasok sa loob. Hindi niya na idinugtong ang pangalan. Sa loob, nakaupo si Mika sa mesa. May hawak na cellphone. Ate, sabi nito, kanina pa dumaan yung tricycle ni Kuya Marco hindi ka sakay? Napahinto si Lia. Talaga? Oo, sagot ni Mika. Parang galit. Napangiti si Lia ng pilit. Baka pagod lang. Pero alam niyang hindi lang yon. Ramdam niya ang lamig sa huling sinabi ni Marco. Isang linyang parang paalala na may distansya na silang pareho. Teacher ka na. Parang biglang may pagitan ng titulo. Ang pangarap, ang realidad. Kinagabihan habang naghahapunan silang pamilya, tahimik si Lia. Nakikinig lang siya sa kwento ng tatay niya tungkol sa trabaho, sa reklamo ni Mika sa assignment. Pero ang isip niya, bumabalik sa bayan, sa biglang preno, sa katahimikan. Pag-akyat niya sa kwarto ay naupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang laptop na hindi niya pa binubuksan. Napatitig siya sa screen, pero walang pumapasok sa isip niya. Sa halip, bumabalik ang tanong na siya mismo ang nagpasimula. Hinihintay mo ba ako? Hindi niya alam kung bakit niya tinanong. Hindi rin niya alam kung bakit siya naaapektuhan sa sagot na hindi niya naman narinig. Ang alam lang niya, may nagbago. At kahit pilit niyang ipaliwanag sa sarili na tama ang lahat, na malinaw ang hangganan, na wala siyang obligasyon, may bahagi sa kanya na naguguluhan. Bago matulog, napabuntong hininga siya. Bukas, sabi niya sa sarili. Bukas, babalik sa normal. Pero sa kaibuturan ng dibdib niya, alam niyang hindi na ganon kadali. May lamig nang pumasok at hindi niya alam kung paano ito aalisin. Maaga pa lang gising na si Lia. Mas maaga kaysa dati. Hindi dahil may kailangan siyang tapusin, kundi dahil hindi siya mapakali. Buong gabi, pabalik-balik sa isip niya ang nangyari kahapon. Ang tanong niya, ang biglang preno.
Ang malamig na boses ni Marco. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na wala lang yon, na baka pagod lang ang lalaki, na hindi niya dapat bigyan ng kahulugan. Pero kahit anong pilit niyang kumbinsihin ng sarili, may kaba siyang hindi maalis. Pagdating niya sa kanto, nakatayo siya roon ng mas maaga kaysa sa usual. Tahimik ang paligid. May ilang tindera pa lang na nag-aayos ng paninda. Hawak niya ang bag niya, nakasuot ng maayos, handang sumakay. May dumaan na tricycle. Isa, dalawa. Tapos sa malayo nakita niya ang pamilyar na anyo ng tricycle na kilala niya na kahit hindi pa malapit. Ang pagkakapintura, ang tunog ng makina, si Marco iyon, sigurado siya. Tumayo siya ng mas tuwid, handang pumara. Papunta na ang tricycle sa direksyon niya. At dumiretso, hindi bumagal, hindi huminto, hindi man lang tumingin sa gilid, lumampas. Parang hindi siya nakita. Nanlaki ang mata ni Lia, napahakbang siya pasulong, parang hindi siya makapaniwala sa nakita. Hindi pwede. Sabi niya sa isip, alam ko nakita niya ako. Ramdam niya ang biglang init sa dibdib niya. Halo ng inis, gulat at kung anong sakit na ayaw niyang pangalanan. Ganito pa yon? Ganito lang? Tumayo siya roon ng ilang segundo. Parang na-freeze bago siya tuluyang napabuntong hininga. Wala na. Lumampas na. Wala na siyang magagawa. Sumakay siya sa ibang tricycle. Tahimik ang buong biyahe. Hindi niya alam kung saan siya dapat tumingin, sa labas ba o sa sarili niyang kamay na nanginginig ng bahagya. Hindi niya inaasahan ang reaksyon ng katawan niya. Akala niya handa siya. Akala niya kaya niya. Pagdating sa paaralan, hindi pa man siya nakakaupo sa faculty room ay may bumati na agad. "Oh, Ma'am Santos." Sabi ni Ma'am Joy, may ngiting may ibig sabihin. "Iba yata sinakyan mo ngayon ah." Napatingin naman si Lia. "Ha? Hindi ka na hinatid ng tricycle driver mo?" Dagdag na Ma'am Liza. Napakunot ang noo ni Lia. "Wala akong tricycle driver." Sagot niya na mas matigas ang tono kesa sa inaasahan niya. Nagkatinginan ng mga guro. "Ay, sorry." Sabi ni Ma'am Celia. "Akala namin." Hindi niya na hinintay ang kasunod. Umupo siya sa mesa at binuksan ang bag. Kahit wala pa siyang kinukuha, ayaw niyang magpaliwanag. Ayaw niyang gawing paksa ang isang bagay na siya mismo ay hindi maintindihan. Buong maghapon, pilit siyang naging normal. Nagturo siya, nag-check ng papel, nakipag-usap sa mga bata. Pero paminsan-minsan sumisingit ang imahe ng tricycle na dumiretso. Ang likod ni Marco na unti-unting lumalayo. Alam niyang nandun ako. Sigaw ng isip niya. Hindi niya lang ako pinansin. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Ang isipin na sinadya o ang isipin na wala lang talaga siya. Pag-uwi, mas pinili niyang maglakad ng kaunti bago sumakay. Gusto niyang mapag-isa. Gusto niyang ayusin ang gulo sa loob ng ulo niya. Pride lang to, sabi niya sa sarili. Nasaktan lang ang ego mo. Pero sa bawat hakbang, may tanong na hindi niya masagot. Pero bakit ako apektado? Sa bahay napansin agad ng nanay niya ang tahimik niyang kilos. "Anak, okay ka lang ba?" Tanong ni Rosa habang naghahanda ng hapunan. "Opo," sagot ni Lia, pilit nang umingiti. "Pagod lang." Hindi na siya tinanong pa. Sa mesa, tahimik lang siyang kumain. Si Mika abala sa pagkukwento tungkol sa school. Si Tatay Ramon may iniisip ding iba. Normal lang ang lahat, maliban sa loob niya. Kinagabihan habang inaayos niya ang mga lesson plan, napahinto siya at napabuntong hininga. Isinara niya ang notebook at napahawak sa noo. Bakit ako nag-e-expect? Tanong niya sa sarili. Hindi ko naman siya hinihinga ng kahit ano. Pero hindi rin niya maikakaila na may inaasahan siya. Kahit kaunti. Isang tango. Isang pagbagal, isang senyales na hindi lang siya basta pasahero. Bago matulog, sumilip siya sa bintana. Tahimik ang kalsada, walang pamilyar na tricycle, walang ingay ng makina. Humiga siya at pumikit.
Pilit pinapatay ang mga tanong. Bukal sa loob, sabi niya sa sarili. Dapat, bukal sa loob ang lahat. Pero sa gitna ng katahimikan ng gabi, may pride na unti-unting nababasag at may pagkalitong mas lalong lumalalim. Hindi pa niya alam kung alin ang mas dapat niyang panghawakan. Ang dignidad niya o ang tanong kung bakit masakit ang isang bagay na wala naman dapat kahulugan. Gabi na nang matapos ang meeting ng mga guro. Dapat alas 5 pa lang nakauwi na si Lia. Pero humaba ang usapan. May paparating na event. May deadlines. May kung ano-anong kailangang ayusin. Paglabas niya ng paaralan, madilim na ang langit. Mabigat ang ulap at parang nagbabanta ng ulan. Napupuntong hininga siya, tiningnan ng oras. Late na naman. Sa tapat ng gate ay may iilang tricycle na nakapila. Sa isang iglap, dumating ang isang pamilyar na tricycle. Si Marco nagmamaneho. Hindi pa man siya nakakalapit, sumakay na agad ang ilang guro. Dito na kami, sabi ni Ma'am Liza. Kasya pa ba? Tanong ni Ma'am Joy. Tumango si Marco at mabilis ang kilos. Isang upuan, 2 pasahero. Bago pa makapagsalita si Lia, puno na ang tricycle. Napatingin siya kay Marco. Saglit na nagtagpo ang kanilang tingin. Walang sinabi ang lalaki. Umandar ang tricycle. Iniwan siya nakatayo sa gilid ng kalsada. May kirot na dumaan sa dibdib niya. Hindi dahil iniwan siya, kundi dahil alam niyang wala siyang karapatang magtampo. Alam niyang ganun lang talaga. Pero hindi pa rin maiwasan ang pakiramdam na parang laging siya ang nagpapagitna sa mga pagkakataong hindi niya pinili. Maghihintay na lang ako. Bulong niya sa sarili. Lumipas ang ilang minuto, wala pang dumarating na tricycle. Mas dumilim ang langit. Bumagsak ang unang patak ng ulan. 1, 2, hanggang sa tuloy-tuloy na. Napahigpit ang hawak ni Lia sa bag. Wala siyang payong. Wala ring masisilungan na maayos. Tumingin siya sa paligid. Ilang tindera lang ang nag-aayos. Nagmamadaling umuwi. Ang kalsada unti-unting nababakante. Ang galing, sabi niya sa isip. Ganito pala talaga. Lumakas ang ulan. Basang-basa na ang buhok niya at ang laylayan ng pantalon niya. Ramdam niya ang lamig sa balat. Pero mas ramdam niya ang helplessness. Walang masakyan, walang matakbuhan. Ilang sandali pa, may ilang ilaw na lumitaw sa di kalayuan. Isang tricycle ang papalapit. Hindi siya umaasa hanggang sa marinig niya ang pamilyar na tunog ng makina. Si Marco. Huminto ang tricycle sa harap niya. Bumukas ang espasyo sa pagitan nila. Puno ng ulan at tanong. Walang dumaan? Tanong ni Marco. Parang casual pero may bakas ng pag-aalala sa boses. Hindi agad sumagot si Lia. Tinitigan lang niya ang lalaki. Basa rin ang suot. Halatang nagmamadali ring bumalik. Wala, sagot niya sa huli. Pilit na ina-acknowledge lang ang tono. Sakay na, sabi ni Marco. Basang-basa ka na. Hindi na rin siya tumanggi. Sumakay agad siya. Ramdam ang ginhawang may upuan na siya, may masasandalan. Naiirita siya sa sitwasyon, sa ulan, sa sarili niya. Pero hindi niya maikakaila ang relief. May isang pasahero sa likod, isang magulang na kilala sa baryo. Ay ma'am, sabi nito nakangiti. Buti may sumundo na sa'yo. Namula si Lia. Hindi po, sagot niya agad. Nagkataon lang. Ngumiti lamang ang pasahero. Parang hindi siya kumbensido. Araw-araw ko kayo nakikita . Ay hindi po, ulit ni Lia. Mas mabilis na ngayon. Mas defensive. Pasahero lang niya po ako. Tahimik naman si Marco sa harap. Hindi na siya sumali sa usapan. Hindi rin niya tinanggihan. Lalong ikinainis ni Lia ang katahimikan. Parang hinahayaan siyang magpaliwanag mag-isa. Habang umaandar ang tricycle, ramdam niya ang pagod na biglang bumagsak sa katawan niya. Ang lamig ng ulan, ang bigat ng araw, ang awkwardness ng sitwasyon. Gusto na lang niyang makarating sa bahay. Pagdating sa kanto nila, agad siyang bumaba. Inabot niya ang pamasahe.
Buo, mas mabilis kesa dati. Salamat, sabi niya at walang tinitingnan. Mag-ingat ka, sabi ni Marco. Mahina pero malinaw. Naglakad si Leah pa uwi. Basang-basa pero may kung anong init sa dibdib niya. Hindi kilig, kundi inis na may halong pasasalamat. Ayaw niyang aminin. Pero kung hindi bumalik si Marco, hindi niya alam kung paano siya uuwi. Sa bahay, nagulat ang nanay niya nang makita siyang basa. Anak, anong nangyari? Naulan po eh. Sagot niya. Simple. Habang nagpapalit siya ng damit, napaisip siya. Bakit siya bumalik? Dahil ba nakita niyang mag-isa ako? O dahil nadaanan lang talaga? Wala siyang sagot. Ang alam lang niya, sa gitna ng ulan at gabi, si Marco pa rin ang dumating. At kahit pilit niyang tinatanggihan ng kahulugan, may bahagi sa kanya na hindi na ganon kadaling baliwalain ang presensyang iyon. Isang presensyang laging tahimik, pero laging nariyan kapag wala na siyang ibang mapuntahan. Maaga pa lang ramdam na ni Leah ang kakaibang bigat ng araw. May meeting sa munisipyo para sa nalalapit na piyesta. Kailangan ng presensya ng mga guro para sa programa ng mga bata. Pagdating niya roon, puno ang bulwagan. May mga upuan na magkadikit. May mga electric fan na halos walang silbi. At may mga usapang hindi pa man nagsisimula ang agenda. Habang nag-ayos ng upuan ng mga guro, may mga pabulong na agad. Oh, Ma'am Santos, sabi ni Ma'am Joy na may ngiting mapang-asar. May discount ba pag tricycle ni Marco ang sasakyan natin pa uwi? Natawa ang ilan. May nagtaas ng kilay. May sumilip sa pinto. Napabuntong hininga si Leah. Tricycle lang yon. Sagot niya na mahinahon pero matigas. Pare-pareho lang pamasahe. Bakit parang ikaw araw-araw? Singit ni Ma'am Liza sabay tawa. Hindi na lang sumagot si Leah. Umupo siya at binuksan ang notebook. Ayaw niyang maging sentro ng usapan. Ayaw niyang gawing biro ang isang bagay na di naman niya ginusto. Hindi niya napansin na may pumasok sa bulwagan. Hanggang sa may tumahimik sa likuran. Paglingon niya, nakita niya si Marco sa pintuan. May kausap na taga-munisipyo. Mukhang naghihintay lang. Mukhang may inaayos. At malinaw, narinig niya ang huling biro. Mataas standard si Ma'am, biglang sabi ni Marco. Malinaw at diretsyo. Hindi galit pero hindi rin nagbibiro. Di ko maabot. Parang may tumigil na hangin. May ilang tumawa pero mabilis ding huminto. May umubo, may nagkunwaring naghahanap ng papel. Si Leah ay natigilan. Ramdam niya ang init sa mukha niya. Hindi dahil sa hiya lang, kundi dahil sa kirot na biglang sumiklab. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Ang marinig iyon sa harap ng iba o ang maramdaman na totoo iyon sa paningin ni Marco. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya tumingin sa lalaki. Tinapos ang meeting na parang walang nangyari. Pero sa loob niya may bumibigat sa bawat minuto. Ang mga biro kanina parang naging salamin. At hindi niya nagustuhan ang nakita niya. Pagkatapos ng meeting, sabay-sabay na lumabas ang mga guro. May ilang nag-aalok na magsabay-sabay pa uwi. Sa huli, iisang tricycle lang ang nakuha nila. Si Marco nagmaneho dahil puno ang loob. Napilitan si Leah na umupo sa likod, malapit sa kanya. Tahimik ang biyahe sa umpisa. Ramdam ni Leah ang tensyon. Hindi sinasadya, pero hindi rin maiwasan. Gusto niyang magsalita, pero hindi niya alam kung ano. Para basagin ang katahimikan. Nagbiro siya. Isang biro na matagal nang nakaabang sa dulo ng dila niya. Alam mo, sabi niya at pilit na magaan ang tono. Uso ngayon yung engineer na may tsokolate. Baka yun ang standard. May ilang pasahero ang natawa. Si Marco naman hindi. Saglit siyang lumingon. Hindi galit ang tingin. Mas parang nasaktan. Parang mas inaakosahang hindi niya kailanman binigkas. Ibinalik niya ang tingin sa kalsada at hindi na nagsalita. Napangiti si Leah ng pilit. Pero sa loob niya, may kung anong lumubog. Bakit ko ba sinabi yun? Tanong niya sa sarili. Biro lang naman, diba? Habang umaandar ang tricycle, napansin ni Leah na hindi sila lumiliko sa karaniwang daan. Lumampas sila sa kanto kung saan siya madalas bumaba. Marco?
Tawag niya at mas malakas kaysa sa inaasahan. Lagpas na yun ah. Hindi naman agad sumugot ang lalaki. Nagpatuloy lang ito sa pagmamaneho. Marco, ulit niya na mas seryoso na. Bakit ka dumiretso? Mas matagal kung liliko. Sagot niya na maikli. Dadaan tayo sa kabila. Natahimik si Lia. Ramdam niya ang pagod at gutom na sabay-sabay na bumigat. Ayaw niyang mag-iskandalo. Ayaw niyang magmukhang demanding. Pero ayaw rin niyang baliwalain ang pakiramdam na parang sinasadya ang lahat. Ang distansya, ang direksyon, ang katahimikan. Pagdating sa hinto, bumaba ang isang pasahero. Naiwan silang dalawa. Bumagal ang tricycle at saka tuluyang huminto. Magbayad ka na lang pag may engineer ka na. Biglang sabi ni Marco at hindi tumingin. Parang sinampal si Lia. Ano sinabi mo? Tanong niya, nanginginig ang boses. Chismoso ka. Huminga ng malalim si Marco. Kapag ba hindi engineer, hindi pwede? Tanong niya. Diretso at wala ng biro. Natigilan si Lia. Hindi niya alam kung paano sasagot. Ang dami niyang gustong sabihin na hindi naman yon ang punto niya. Na hindi ganun kasimple. Na ayaw lang niyang mahirapan. Hindi. Sabi niya sa huli. Mas mahina. Ayoko lang ng buhay na puro hirap. Tahimik si Marco. Parang tinanggap ang sagot. O baka pinili lang na manahimik. Pagdating sa bahay, halos hindi na sila nag-uusap. Bumaba si Lia, inabot ang pamasahe, at pumasok agad. Sa loob natatnan niya si Mika na nag-aaral sa sala. Ate, sabi nito, ang tahimik mo. Napangiti si Lia, pilit. Pagod lang. Sa labas nakita niyang umalis na ang tricycle. Hindi niya alam kung may gusto bang sabihin si Marco pero kung meron man, hindi na iyon lumabas. Pag-akyat niya sa kwarto, napaupo siya sa kama. Standards ulit ng isip niya. Prinsipyo. Pero ngayong gabi, parang sinampal siya ng sarili niyang mga salita at hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Ang totoo o ang paraan ng pagkarinig niya nito mula sa taong tahimik na tinanggap ang distansyang siya rin ang naglatag. Pagkababa ni Lia mula sa tricycle, hindi agad siya pumasok ng bahay. Tumayo muna siya sa may gate, hawak ang bag. Pilit hinahabol ang hininga. Pagod siya, gutom, at mas lalong pagod ang isip. Ang huling mga salitang binitiyuan ni Marco ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa ulo niya. Magbayad ka na lang pag may engineer ka na. Hindi niya alam kung alin ang mas nangingibabaw. Ines o hiya? Pumasok siya sa bahay na mabigat ang hakbang. Sa sala, naroon si Mika, nakaupo sa sahig, nag-aayos ng papel. Ate, ang tagal mo. Bati ng kapatid. Nagutom na ako. Sandali lang. Sagot ni Lia at pilit na kalmado. Sa kusina, naaamoy niya ang pritong isda at sinangag. Si Nanay Rosa ang nagluluto. Anak, kumain ka na. Mukhang pagod ka. Sabi nito. Opo, Nay. Sagot ni Lia at maikli. Habang naguhugas ng kamay, bumalik sa isip niya ang eksena kanina. Ang tanong niyang may halong reklamo. Bakit mo ko diniretso? Ang sagot ni Marco. Praktikal, diretso. Matatagalan kung liliko-liko ako. Walang lambing, walang paliwanag. Parang trabaho lang. Umupo siya sa mesa pero hindi agad kumain. Tiningnan niya ang pinggan pero wala siyang gana. May nangyari ba? Tanong ni Nanay Rosa, mapanuri. Wala po. Sagot ni Lia. Pagod lang talaga. Tahimik ang hapunan. Si Mika lang madaldal. Nagkukwento tungkol sa quiz niya kinabukasan. Paminsan-minsan tumatawa si Tatay Ramon sa gilid. May hawak na baso ng tubig. Anong score mo? Tanong ng tatay. Okay naman, sagot ni Mika. Si ate nga lagi nagtuturo. Napangiti si Tatay Ramon. Talagang maaasahan niyang ate mo. Napayuko si Lia. Maaasahan. Ulit niya sa isip. Pero ako, kanino ako aasa? Matapos kumain, nag-akit siya ng gamit sa kwarto. Inilapag niya ang bag sa gilid ng kama at nakaupo.
Nakatingin sa pader. Dito mas malinaw ang lahat. Ang pagod, ang inis, ang tanong na hindi niya masagot. Bakit ako nag-react ng ganito? Tanong niya sa sarili. Bakit parang may karapatan ako magtanong? Maya-maya ay may kumatok sa pinto. Ate, boses ni Mika. Andyan pa yung tricycle ni Kuya Marco sa labas. Nanlaki ang mata ni Lia. Ano? Parang may itatanong yata. Dagdag ni Mika at may ngiting mapang-asar. Uy, kinikilig ka ba? Hindi no. Mabilis sa sagot ni Lia. Tumahimik ka. Bumaba siya ng hagdan, mabagal ang hakbang. Sa labas ay nandoon si Marco. Nakasandal sa tricycle. Tahimik at parang nag-iisip kung tutuloy ba o hindi. May kailangan ka? Tanong ni Lia, diretso. Umayos ng tayo si Marco. Lia, huminto siya, parang nagbagong isip. May nakalimutan ka? Dagdag ni Lia na pilit na neutral ang tono. Umiling si Marco. Wala. Gusto ko lang siguraduhin na nakauwi ka. Napatigil si Lia, hindi niya inaasahan. Siguraduhin? Kung ganon, bakit ganon ang mga salita niya kanina? Okay naman, sagot niya na malamig. Salamat. Tumango si Marco at parang may gustong sabihin, pero pinigilan. Sige, sabi niya sa huli. Good night. Bumalik siya sa tricycle at umandar. Naiwan si Lia sa may pintuan. Nakatingin sa papalayong ilaw. Sa loob sumilip naman si Tatay Ramon. Oh, biro nito. Parang may nanligaw ah. Tay, saway ni Lia. Wag na. Tumawa ang tatay niya. Nagbibiro lang. Pero yung batang yun, maayos yan. Hindi na sumagot si Lia. Umakyat siya ulit sa kwarto at sinara ang pinto. Humiga siya sa kama. Nakatitig sa kisame. Dito niya tuluyang inamin sa sarili ang hindi niya masabi kanina. Hindi ako maarte, bulong niya. Takot lang ako mahirapan. Naalala niya ang mga gabing halos wala silang makain noon. Ang nanay niyang pagod na pagod. Ang tatay niya ng DTS. Ayaw niyang bumalik sa ganong buhay. Ayaw niyang magpakatatag sa maling dahilan. Kapag ba hindi engineer, hindi pwede? Boses ni Marco ay malinaw. Hindi ganon kasimple ang sagot. Pero hindi rin niya maikakaila na iyon ang lumalabas sa mga salita niya. Sa mga biro, sa mga pamantayan. Bago siya tuluyang antukin, may isang tanong na naiwan sa isip niya. Kung aaminin ko ba ang takot ko, mauunawaan niya kaya? Hindi niya alam. Ang alam lang niya, may mga salitang muntik nang mabuo sa pagitan nila at parehong umatras bago pa tuluyang masabi. Weekend ang dumating ng may kakaibang katahimikan. Walang pasok si Lia. Maaga pa rin siyang nagising. Sanay na ang katawan niya sa orasan ng trabaho. Pagbaba niya sa kusina, nadatnan niya si Nanay Rosa na nagtitimpla ng kape at si Mika na nakahiga pa sa sala, yakap ang unan. Sa palengke lang ako, sabi ni Lia sabay kuha ng bayong. Babalik din agad. Paglabas niya sa kanto, isang pamilyar na tricycle ang huminto. Pero hindi si Marco nagmamaneho. Si Tito Ben ang nandoon. May ngiting pala kaibigan. Halatang mas maayos ng pakiramdam. Oh, Ma'am Lia, bati ni Tito Ben. Pasok ka. Magandang umaga po, sagot ni Lia. Sumakay siya at umandar ang tricycle. Tahimik ang biyahe sa umpisa. Si Lia nakatingin sa mga tindahan na nagsisimula palang magbukas. Si Tito Ben abala sa pag-iwas sa mga lubak. Ilang sandali pa, hindi na napigilan ni Lia ang tanong na ilang araw na rin nakaabang sa dulo ng dila niya. Si Marco po, simula niya at maingat. Hindi ko po siya nakita noong mga nakaraan. Tumawa si Tito Ben ng bahagya. Ah, si Marco, busy yun. Napatingin si Lia. Busy po? Oo, sagot ni Tito Ben. Nag-apply siya sa isang kumpanya. Lumuwas pa nga eh. May tumawag na raw sa kanya. Parang may kumalabog sa dibdib ni Lia. Nag-apply, may tumawag. Talaga po? Tanong niya. Pilit na kalmado. Pero ramdamang biglang pagbilis ng tibok ng puso. Oo.
Tuloy ni Tito Ben. Matagal na rin siyang naghahanda. Ayaw niya lang ipagsabi. Alam mo naman yon, tahimik. Tumango si Lia. Hindi na siya nagsalita. Tumingin na lang siya sa labas pero ang isip niya nag-iikot sa isang punto. May ginagawa pala siya. May pinupuntahan. Hindi niya alam kung bakit may kung anong gumaan at may kung anong umasa. Sa loob niya, maliit lang. Halos ayaw niyang pansinin pero nandoon. Pagdating sa palengke, bumaba siya at nagpasalamat kay Tito Ben. Habang namimili, hindi niya mapigilan ang pagbalik ng tanong sa sarili. Kung alam ko lang. Kung hindi ko sana. Pag-uwi niya, hindi niya binanggit ang usapan kay Nanay Rosa o kay Mika. Ayaw niyang gawing malaking bagay ang isang balitang hindi naman dapat niya ikatawa. Hindi ako naghihintay. Paalala niya sa sarili. Wala akong hinihintay. Pero buong araw, mas magaan ang kilos niya. Mas mabilis ang lakad. Mas maaliwalas ang isip. Kahit pilit niyang kinukuble ang dahilan. Lunes ng umaga, bumalik ang rutina. Maaga siyang nasa kanto, handang sumakay. Si Tito Ben na naman ang nagmamaneho. Paglapit niya, napangiti ang matanda. Oh, ma'am, biro ni Tito Ben. Si Marco? Tulog pa yata. Napasimangot si Lia. Ha? Talaga po? Tumawa si Tito Ben. Nagpuyat yata kagabi, may inaayos. Oh, sagot ni Lia na maikli. Hindi alam kung bakit may konting inis sa boses niya. Bakit ba ako naiinis? Tanong niya sa sarili. Wala naman akong pakialam. Sa biyahe hindi siya mapakali. May bahagi sa kanya na gustong tanungin kung kailan aalis si Marco. Kung anong ina-applyan niya. Kung anong klaseng trabaho. May bahagi rin nagsasabing wag dahil hindi naman niya lugar. Pagdating sa paaralan, mas maaga siyang bumaba. Nagpasalamat kay Tito Ben at pumasok agad. Sa faculty room may usapang karaniwan lang. Lesson plans, attendance, reklamo sa init, pero si Lia tahimik lang. Oh, Ma'am Santos, sabi ni Ma'am Joy. Parang hindi ka na hinahatid ng tricycle driver mo ah. Si Tito Ben na po nagmamaneho? Sagot ni Lia, diretso. Sabi ni Ma'am Joy. Akala ko tuloy-tuloy na. Hindi na sumagot si Lia. Umupo siya at inayos ang mga papel. Hindi tuloy-tuloy, sabi niya sa sarili. Wala namang sinimulan. Buong maghapon, pinilit niyang itulak sa gilid ang balitang narinig niya. Pinili niya mag-focus sa klase, sa mga bata, sa trabaho. Pero tuwing may katahimikan sa pagitan ng bell, sa pagitan ng klase, bumabalik ang mga salitang may tumawag. Pag-uwi, si Tito Ben ulit ang naghatid. Bukas, sabi nito habang humihinto. Baka si Marco na ulit. Tumango si Lia. Sige po. Pagbaba niya, may kung anong bumigat sa dibdib niya. Halo ng kaba at pag-asam na ayaw niyang pangalanan. Hindi ako naghihintay. Ulit niya sa sarili habang naglalakad pa uwi. Hindi. Sa bahay, tinulungan niya si Mika sa taktang aralin. Naghapunan silang pamilya at nagtago siya sa kwarto para tapusin ang lesson plan. Pero bago matulog, napahinto siya sa pagsusulat. Kung aalis siya, naisip niya, anong mararamdaman ko? Wala siyang reminder na kailangan niyang maramdaman ng kahit ano. Pero sa gabing yon, sa gitna ng katahimikan ng kwarto, inamin niya sa sarili ang isang maliit na katotohanan na ang balitang may ginagawa si Marco para sa sarili niya ay may hatid na liwanag na matagal niyang itinanggi. At kahit ayaw niyang umasa, may bahaging tahimik na nagsasabing, sana. Lunes na Lunes, ramdam ni Lia ang kakaibang sigla sa faculty room. Hindi dahil magaan ang trabaho, kabaligtaran pa nga, kundi dahil may bagong mukha sa gitna ng mga pamilyar na boses at papel. Pagpasok niya, narinig niya agad ang halakhaka ni Ma'am Celia. Oh, Ma'am Santos, tawag nito. May kasamang lalaki sa tabi. Ipakilala ko sa'yo si Ethan Cruz. Tumayo si Lia at ngumiti ng magalang. Si Ethan ay naka-polo shirt, maayos ang buhok, may relo na halatang mahal, may ngiting marunong, hindi bastos, hindi rin pilit. Nice to meet you, Ma'am Lia.
Bati ni Ethan. Iniabot ang kamay. Nice to meet you rin. Sagot naman ni Leah. Bahagyang alanganin pero profesional. Pinsan ko. Dagdag ni Ma'am Celia. May inaayos lang dito sa munisipyo pero dumaan para sunduin ako mamaya. Tumango si Leah. Ah, ganun po ba? Sa buong umaga abala si Leah sa klase. Pero paminsan-minsan, sumisingit sa isip niya ang presensya ni Ethan. Hindi dahil may malalim na epekto, kundi dahil ramdam niyang may bagong dinamika sa paligid. Tuwing break, napapansin niyang sumisilip si Ethan sa pinto. Kinakausap si Ma'am Celia. Palaging may magaan na ngiti. Sa tanghalian, napaupo si Leah sa mesa kung saan naroon sina Ma'am Celia at Ethan. Ma'am Leah, sabi ni Ethan, narinig ko ikaw raw ang pinakamahigpit sa math ah. Napangiti naman si Leah. Depende sa araw. Biro niya, pilit na relaxed. Tumawa si Ethan. Kaya pala takot ang mga bata. Hindi siya bastos, hindi rin overly sweet. Sakto lang, magalang, may sense of humor, at malinaw na sanay sa pakikisalamuha. At kahit alam ni Leah na walang masama sa ganitong usapan, ramdam niya ang pagiging awkward. Parang may mata sa paligid na nag-oobserba. Pagkatapos ng klase, lumapit si Ma'am Celia. Ma'am Leah, sasabay ka na ba sa amin pa uwi? Atad ka na rin ni Ethan. Nag-alangan si Leah. Ay, wag na po. May masasakyan naman po ako. Wala nang tricycle sa labas. Singit ni Ma'am Celia, sabay turo sa gate. Tsaka saglit lang naman. Saglit na nag-isip si Leah. Sa labas, kita niya ang bakanteng kalsada. Walang pamilyar na tricycle. Wala ring ibang nakapila. Tumango siya sa huli. Sige po. Sa parking, naroon ang itim na pick-up ni Ethan. Malinis, tahimik ang makina. Maayos ang loob. Umupo si Leah sa likod kasama si Ma'am Celia. Habang umaandar ang sasakyan, ramdam niya ang kakaibang pakiramdam. Hindi ka ba? Kundi pagkailang na parang may mali sa timing. Paglabas sila sa Barangay Road, napatingin si Leah sa labas. At doon niya nakita si Marco. Nakatayo sa gilid ng kalsada, hawak ang helmet. Nakasandal sa tricycle. Nakatingin siya sa pick-up. Hindi galit ang mukha. Mas parang may iniisip. Saglit na nagtagpo ang mga mata nila. Si Leah hindi niya alam kung bakit napahigpit ang hawak sa bag. Si Marco naman bahagyang ngumiti. Isang ngiting hindi niya mabasa at saka tumingin sa iba. May narinig na tawanan sa gilid. Mga tambay. Lugi ka tol. Biro ng isa. Malakas. May kotse na. Tumawa ang ilan. Si Marco, hindi sumagot. Isinara niya ang compartment ng tricycle at tumalikod. Hindi niya nilingon si Leah. May kung anong kumurot sa dibdib ni Leah. Hindi malakas pero sapat para mapansin. Bakit ako nasaktan? Tanong niya sa sarili. Wala naman akong ginawang mali. Okay ka lang? Tanong ni Ma'am Celia sa tabi. Opo, sagot ni Leah. Pilit na normal ang boses. Medyo pagod lang. Sa biyahe, nagkwento si Ethan tungkol sa trabaho niya. Logistics, site visits, madalas na biyahe. Nakikinig si Leah, tumatango, sumasagot kung tinatanong. Magalang, maayos. Pero may bahagi ng isip niya na naiwan sa gilid ng kalsada. Sa sandaling tumalikod si Marco. Pagdating sa bahay, huminto ang pick-up sa tapat. Bumaba si Leah at nagpasalamat. Thank you, sabi niya kay Ethan. Anytime, sagot nito na may ngiting reminder. Kung kailangan mo ulit ng ride. Tumango si Leah. Salamat. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya si Mika sa sala. Ate, sabi nito na may kislap sa mata. May kotse kanina. Napabuntong hininga si Leah. Atid lang, pinsan ni Ma'am Celia. Si Kuya Marco? Tanong ni Mika diretso. Natigilan si Leah. Ano naman? Wala, sagot ni Mika sabay ngisi. Nakita ka niya siguro? Umakyat si Leah sa kwarto. Mas mabigat ang hakbang kaysa kanina. Umupo siya sa kama at napahawak sa noo. Wala naman akong ginawang mali. Ulit niya sa sarili. Wala. Pero sa salamin ng isip niya malinaw ang eksena.
Ang pick-up, ang mga mata ng mga tambay, ang tingin ni Marco bago siya tumalikod. At sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan, inamin ni Leah ang isang hindi niya inaasahan. Na ang pagtingin ni Marco sa malayo ay mas masakit kesa sa anumang biro. At nang ngiting magalang ni Ethan ay hindi sapat para punan ang puwang na biglang nabuo. Kinabukasan may kakaibang kaba si Leah habang naglalakad papunta sa paaralan. Hindi niya alam kung dahil ba sa kulang siya sa tulog o dahil sa alaala ng pick-up kagabi. Ang mga tingin, ang mga bulong, ang pagtalikod ni Marco, pinilit niyang kalimutan yon. Trabaho lang, sabi niya sa sarili. Sa tapat ng gate nandoon si Ethan, nakatayo sa tabi ng pick-up, kausap si Ma'am Celia. Kumaway si Ethan nang makita si Leah. Ngumiti siya pabalik, magalang, sakto lang. At doon niya nakita si Marco. Nasa unahan ng pila ng tricycle, hawak ang manibela. Nakatingin sa gate at hindi siya ngumiti. Hindi rin umiwas, tahimik lang, parang sinusukat ang eksena. Tumama ang tingin niya kay Ethan at saka kay Leah. May kirot na dumaan sa dibdib ni Leah. Pagkatapos ng klase, maaga siyang lumabas. Gusto niya makauwi agad. Sa gate nandoon pa rin si Ethan. Nakikipagkwentuhan kay Ma'am Celia. Nandoon din si Marco, nakapila, naghihintay ng pasahero. Lumapit si Leah sa tricycle. Hindi siya tumingin kay Ethan. Sakay po, sabi ni Marco at profesional ang tono. Tumango lamang si Leah at umupo. Pagdating sa kanto ng paaralan, agad niyang dinukot ang bayad. Sa kaba, napasobrang inabot niya. Ma'am, sabi ni Marco, sabay abot pabalik. Sobra to. Oo, sagot ni Leah na nagmamadali. Salamat. Umandar ang tricycle, tahimik ang biyahe. Ramdam ni Leah ang tensyon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa mga salitang hindi pa sinasabi. Ilang minuto pa ay nagsalita si Marco. Nanliligaw na ba? Natigilan si Leah. Hindi, sagot niya agad. Hatid lang yun, pinsan ni Ma'am Celia. Tumango si Marco, parang tinanggap. Kala ko lang. Huminga siya ng malalim tsaka nagsalita ulit na mas seryoso. Bukas nga pala luluwas ako ng Maynila. Napatingin si Leah. Bukas? Oo, sagot ni Marco. May tumawag sa company, initial interview daw, Middle East ang trabaho. Parang may bumagsak sa loob ni Leah, halo ng gulat at kaba. Middle East, luluwas. Congratulations, sabi niya, kahit ramdam ang panginginig sa boses. Maganda yan. Salamat, sagot ni Marco. Saglit siyang tumahimik at saka idinugtong ang matagal niya nang kinikimkim. Ang hirap maging tambay kapag teacher ang gusto. Napasara ang mga mata ni Leah. Ramdam niya ang bigat ng linya. Hindi sumbat, hindi reklamo, kundi katotohanan. Isang katotohanang pareho nilang alam. Hindi siya agad nagsalita. Hinanap niya ang tamang salita. Isang bagay na hindi magpapasakit, pero hindi rin magsisinungaling. Abutin mo muna yung gusto mo, sabi niya sa huli. Mahina pero malinaw. Ayusin mo muna ang buhay mo, saka mo ako balikan. Hindi siya tumingin kay Marco. Natatakot siyang mabasa ang mukha nito kung may pag-asa ba o tuluyang pagbitaw. Tahimik naman si Marco. Umandar ang tricycle hanggang sa paghinto. Huminto sila. Salamat, sabi niya sa wakas. Sa totoo lang, bumaba si Leah at iniabot ang bayad at tumalikod kaagad. Hindi siya lumingon. Ayaw niyang makita ang reaksyon. Ayaw niyang baguhin ang sinabi niya. Habang naglalakad pa uwi, mabigat ang hakbang niya. Alam niyang tama ang sinabi niya. Para sa kanya rin kinabukasan. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi masakit. Pagdating sa bahay, tahimik siya. Tinulungan niya si Mika sa aralin. Nagkapunan silang pamilya at umakyat siya sa kwarto na parang may iniwang bahagi ng sarili sa kalsada. Humiga siya sa kama at tumitig sa kisame. Balikan mo ako? Ulit ng isip niya. Hindi bilang utos, kundi bilang panalangin. At sa gabing yon, inamin niya sa sarili ang katotohanang matagal niyang tinatago.
na ang pagpili sa tama ay minsan mas masakit kesa sa pagpili sa madali. At na ang paglayo ay hindi nangangahulugang wala nang nararamdaman. Hindi na nagulat si Leah sa mga bulungan sa umaga. Sa baryo, mabilis kumalat ang balita, lalo na kung may kinalaman sa pag-alis. Mabuti, sabi ng isang tendera habang nag-aayos ng gulay. Mag-a-abroad na raw si Marco. Sayang din yung bata. Tahimik pero masipag. Narinig ni Leah ang mga salitang yon habang dumaraan. Hawak ang bag at ang kape na hindi niya nauubos, hindi siya huminto. Hindi siya tumingin. Parang normal lang, parang wala lang. Pero sa loob niya may bahagyang pagkipot ang dibdib na pilit niyang tinatabunan ng paglalakad. Pagdating sa kanto, wala nang pamilyar na tricycle. Iba na ang nakapila. Iba na ang tunog ng makina. Sumakay siya nang walang imik at tumingin sa labas. Sinasabing, ganito talaga. Sa hapon, si Tito Ben ang naghatid sa kanya pa uwi. Tahimik ang biyahe sa umpisa hanggang sa kusang nagsalita ang matanda. Umalis na si Marco kaninang madaling araw. Sabi ni Tito Ben na parang nagkukwento lang. Hindi na nagpaalam. Ayaw na raw niyang abalahin. Tumango si Leah. Ganun po ba? Pinaghirapan niya yon. Dagdag ni Tito Ben. Matagal na rin niyang pinagdasal. Magiging maayos po siya. Sagot ni Leah na maingat. Masipag naman po si Marco. Ngumiti rin si Tito Ben. Oo nga. Salamat sa pag-intindi sa kanya. Hindi na sumagot si Leah. Bumaba siya at nagpasalamat. Pagpasok sa bahay, tinulungan niya si Nanay Rosa sa kusina at si Mika sa aralin. Parang walang nagbago. Pero sa gabi, nang mapag-isa siya sa kwarto, doon bumalik ang katahimikan na may bigat. Lumipas sa mga buwan, naging mas abala si Leah sa trabaho. May training, may seminars, may dagdag na responsibilidad. Tinanggap niya ang mga ito, hindi para takasan ang iniisip, kundi dahil kailangan. Dahil gusto niya, dahil kaya niya. Si Mika unti-unting naghanda sa graduation. May mga gabing puyat sa projects, may mga umagang nagmamadali. Si Leah ang palaging nariyan. Nagche-check ng outputs, nagbibigay ng payo, nagluluto kapag walang oras ang nanay nila. Konti na lang, sabi ni Leah minsan habang inaayos ang toga ni Mika. Kaya mo yan. Dahil sa'yo, sagot ni Mika na may ngiti. Ikaw ang role model ko. Napangiti si Leah. Ito ang dahilan. Sabi niya sa sarili. Ito. Paminsan-minsan dumadaan si Ethan sa paaralan. Hindi na siya palaging nag-aalok ng hatid. Pero hindi rin nawawala ang pagiging magalang. Isang beses naglakas loob siyang magtanong. Pwede ba kitang ligawan? Tanong ni Ethan. Diretso, walang paligoy-ligoy. Huminga naman ng malalim si Leah. Pasensya na. Sagot niya na mahinahon. Hindi pa ako handa. Tumango si Ethan. Hindi nagmukhang nasaktan. Okay lang. Friends? Friends. Sagot ni Leah na may pasasalamat sa malinaw na pag-unawa. At nanatili silang magkaibigan. Walang tensyon, walang inaasahan. Dumaan ang isa pang taon. Naging mas kilala si Leah sa paaralan. Maayos magturo, maaasahan sa projects, tahimik pero matatag. May mga nagtanong kung may balita ba kay Marco. Palagi niyang sinasagot, wala. At kasunod noon, isang ngiting parang tuldok sa usapan. Sa gabi kapag tahimik na ang bahay, minsan ay napapaisip siya. Nasa na kaya siya? Kamusta na kaya? Pero hindi niya hinahabol ang sagot. Hindi niya hinahanap. Sinabi niya sa sarili na hindi siya naghihintay. Naabala lang talaga ang buhay. Isang hapon, habang inaayos niya mga papeles sa sala, lumapit si Nanay Rosa. Anak, sabi nito na maingat. Okay ka lang ba talaga? Ngumiti si Leah. Opo ma, okay lang. Tiningnan siya ng nanay niya. Parang may gustong itanong pa, pero pinili ring manahimik. Sa mga susunod na buwan, tuloy ang ikot ng buhay. Graduation ni Mika, palakpakan, luha ng tuwa, yakapan. Sa gitna ng kasiyahan, may sandaling napatingin si Leah sa paligid. Parang may hinahanap ang mata. Wala siyang nakita.
at okay lang. O ganon ang sinasabi niya sa sarili. Sa huli natutunan ni Lia ang isang uri ng katahimikan. Ang katahimikang may laman. Hindi kawalan, kundi pagpapatuloy. Hindi paghihintay, kundi paglakad pasulong. At kahit wala siyang balita kay Marco, kahit walang mensahe, kahit walang update, pinili niyang maniwala na tama ang landas na tinahak nilang pareho. Hindi siya naghintay, hindi niya kailangan. Pero sa bawat umagang papasok siya sa paaralan, may isang maliit na bahagi ng alaala na nananatili. Tahimik, hindi humihingi ng pansin, na para pang paalala na may mga pangarap na kailangang unahin bago ang lahat. At kung may babalik man balang araw, darating iyon hindi dahil hinintay, kundi dahil pareho na silang handa. Hapon iyon na akala ni Lia ay karaniwan lang. Pagod pero maayos ang pakiramdam niya. Natapos ang klase ng maaga. Nakapagpasa ng reports at may kaunting katahimikan sa isip. Sa tapat ng paaralan nandoon si Ethan. Nakasandal sa pick-up. May dalang bottled water. Hatid na kita. Alok niya. Magaan ang tono. May dinaanan na akong papel sa munisipyo. Nag-alangan si Lia saglit at saka tumango. Sige, salamat. Sa loob ng pick-up, tahimik ang biyahe. Hindi awkward, komportable lang. Parang dalawang taong sanay na sa presensya ng isa't isa. Nagkwento si Ethan tungkol sa traffic, tungkol sa isang project na naantala. Nakikinig si Lia. Tumatawa paminsan-minsan, walang inaasahan, walang pahiwatig. Ganoon ang naging kasunduan nila. Magaan, malinaw. Pagpasok nila sa Barangay Road, napansin ni Lia ang pagbabago sa paligid. May ilang tambay na nakatayo sa kanto, mas maingay kesa dati. May tawanan, may sigawan. Humintong pick-up sa tapat ng bahay nila, bumaba si Lia. Nagpasalamat kay Ethan. Salamat ulit, sabi niya. Ingat ka. Anytime, sagot naman ni Ethan. May ngiting pamilyar. Umandar ang pick-up at lumayo. Sa sandaling yon, may malakas na sigaw mula sa kanto. Marco, libre mo naman kami. Parang may humatak sa dibdib ni Lia. Napahinto siya sa paglakad. Dahan-dahan siyang lumingon. Parang natatakot sa makikita. At doon niya siya nakita. Si Marco, nakatayo sa gilid ng kalsada, katabi ang itim na pick-up na hindi niya pa nakikita noon. Hindi na tricycle ang hawak. Nakaayos ang damit. Malinis ang sapatos. Tuwid ang tindig. May kumpiyansa sa galaw na dati wala. Hindi yabang, kalmadong paninindigan lang. Nagtagpo ang mga mata nila. Isang segundo, dalawa. Parang tumigil ang oras. Hindi ngumiti si Marco. Hindi rin umiwas. Tumango lang siya ng bahagya. Isang tahimik na pagbate na may dalang bigat ng mga taon. Ramdam ni Lia ang mabilis sa tibok ng puso niya. Bumalik siya. Kailan? Paano? May isa pang sigaw ang tambay. Oy, Marco! Ibang level na! Tumawa si Marco. Maikse. Mamaya na. Sagot niya na kalmado. Hindi na naghintay si Lia. Parang may instinct na nagtulak sa kanya. Pumasok siya agad sa bahay. Isanara ang gate at huminga ng malalim. Hawak ang dibdib ay nakapikit. Pilit hinahabol ang sarili. Sa loob narinig niya ang mabilis na yabag ng paa. Ate! Sigaw ni Mika at halos tumatalan sa tuwa. Nakita ko si Kuya Marco, bumalik na siya. Tumango naman si Lia at pilit na kalmado. Oo, nakita ko. Grabe! Tuloy ni Mika. Walang preno. Mas gwapo na siya, ang ayos ng mukha niya. May kotse pa. Tumahimik ka nga. Saway ni Lia. Pero may ngiting pilit. Huwag kang maingay. Lumapit si Mika at bumaba ang boses. Parang may sikreto. Ate, nakita ka rin niya. Nagtinginan kayo. Napatigil si Lia. Mika? Ano? Ngisi ng kapatid. Totoo naman. Umupo si Lia sa sofa at ipinikit ang mga mata. Hindi ngayon. Sabi niya sa sarili. Hindi pa. Mula sa kusina, sumilip si Nanay Rosa. Anong ingay yan?
Bumalik po si Kuya Marco. Sagot ni Mika. Excited pa rin. Napatigil naman si Nanay Rosa. Talaga? Tumango si Lia. Saglit lang siguro. Pero sa loob niya alam niyang hindi iyon totoo. Hindi bumabalik ang mga tao ng ganoon kung saglit lang. Kinagabihan tahimik ang bahay. Si Lia nagkukunwaring abala sa pag-aayos ng lesson plan. Pero wala siyang natatapos. Bawat pahina nauuwi sa isang alaala. Ang kanto, ang sigaw ng mga tambay, ang titig ni Marco. Ibang aura. Naisip niya. Ibang tao. May kumatok sa gate. Isang beses, dalawa. Hindi siya tumayo. Hindi rin si Nanay Rosa. Maya-maya ay narinig na lang ang boses ni Mika sa bintana. Kuya Marco? Bulong nito sabay takbo sa sala. Mika! Saway ni Lia at mabilis na tumayo. Wag! Huli na. Nasa sala na si Mika. May ngiting abot tenga. Ate, andito si Kuya Marco! Tumayo si Lia sa gitna ng sala. Parang tinamaan ng liwanag. Si Marco ay nasa may pintuan. Hawak ang cup. Maayos ang postura. Hindi siya pumasok. Naghintay lang. Magandang gabi. Bati niya na magalang. Pasensya na sa abala. Pasok ka. Sabi ni Nanay Rosa. Naguguluhan pero magiliw. Upo ka muna. Umiling naman si Marco. Saglit lang naman po ako. Nagkatinginan sila ni Lia. May libong tanong sa pagitan nila. Pero walang gustong magsimula. Bumalik ako. Sabi ni Marco sa huli, diretso. Para magpaalam at para bumate. Tumango si Lia. Welcome back. Iyon lang. Dalawang salita. Pero sapat para ipaalam na narinig niya. Bukod, dagdag ni Marco na mahinahon. Para sabihin na okay na yung trabaho ko. Dito na muna ako. Tahimik si Lia. Dito na muna. Parang may pangako mga salitang yon. O baka imahinasyon lang niya. Sige, good night. Hindi na ako magtatagal. Tumalikod siya at lumabas. Naiwan si Lia sa gitna ng sala, hawak ang sariling katahimikan. Ate, bulong ni Mika na halos pabulong sa tuwa. Bumalik nga talaga siya. Umupo si Lia at huminga ng malalim. Oo, bumalik si Marco. At sa unang pagkakataon matapos ang mga taon, naramdaman niya ang isang tanong na hindi niya kayang itaboy. Handa na ba ako? Maaga pa lang gising na si Lia. Hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa ingay ng umaga. Mga tindahan na nagbubukas, mga batang naglalakad papasok ng paaralan, at ang sariling isip niyang hindi mapakali. Bumangon siya, nag-ayos at sinubukang gawing normal ang lahat. Trabaho lang. Paalala niya sa sarili habang sinusuot ang relo. Paglabas niya sa bahay, huminto siya saglit sa may gate. Sa kanto, isang itim na pick-up ang nakaparada. Tahimik ang makina, malinis ang salamin. At sa loob, malinaw niyang nakita ang lalaki sa driver's seat, si Marco. Huminga siya ng malalim at naglakad palayo, kunwari hindi napansin. Bago pa siya makalayo, bumukas ang pinto ng pick-up. Lia, tawag ni Marco at hindi malakas, pero sapat para marinig. Huminto si Lia pero hindi lumingon. May sasakyan na po ako, sagot niya, kahit alam naman niyang wala. Hatid na kita, sabi ni Marco na kalmado. Saglit lang. Hindi na, ulit pa ni Lia na mas maikse. Ayaw niyang mag-eksena sa kanto. Ayaw niyang gawing usapan ang umaga. Bumaba si Marco mula sa pick-up. Doon niya nakita ng buo ang pagbabago. Hindi lang sa suot kundi sa tindig. Hindi yabang, hindi pa impress, kundi kumpiyansa lang ng taong alam kung nasan siya at saan siya papunta. Okay? Sabi ni Marco, tanggap ang pagtaggi. Saglit lang ako magsasalita. Nagkatinginan sila. Tahimik ang kanto at parang nakikinig. Si Lia pinilit na manatiling matatag. Huwag ngayon, bulong ng isip niya. Huwag dito. Kayo na ba? Tanong ni Marco ng diretsyo. Huli na ba ako?
Parang may humigpit sa dibdib ni Leah. Hindi, sagot niya agad. Wala. Tumango si Marco, parang nabunutan. Salamat. Hindi pa rin ngumiti si Leah. Bakit ka nandito? Huminga si Marco. Para sabihin to. Saglit siyang tumigil at parang pinigil ang salita. Inayos ko ang buhay ko para maabot kita. Napatigil si Leah. Hindi niya inaasahan ang tuwirang iyon. Walang paligoy-ligoy, walang pa-impress, katotohanan lang. Hindi para patunayan ng kahit ano. Dagdag ni Marco. Hindi para ipakita na kaya ko. Kundi para maging pantay tayo. Bumukas ang pinto sa likod nila. Lumabas si Tatay Ramon, may hawak na baso ng kape. Oh, biro ng tatay niya. May ngiti. Ang aga ng bisita. Napalingon si Marco at magalang na tumango. Magandang umaga po, Tay. Magandang umaga, sagot ni Tatay Ramon. Sinipat ang pick-up. Mukhang maayos ang biyahe ah. Salamat po, sabi ni Marco. Simple. Nagkatinginan ng mag-ama at ang anak na babae. Isang sandaling may halong biro at tensyon. Sa huli si Tatay Ramon ang bumitaw. Leah, sabi niya, malilate ka, sumakay ka na. Napasinghap si Leah. Tay, hindi ka naman ninanakaw, putol lang tatay niya. Hatid lang. Napapikit si Leah saglit. Sa dami ng dahilan para tumanggi, wala siyang mahanap na sapat. Tumango siya sa huli at lumapit sa pick-up. Habang sumasakay siya, may inabot si Marco. Isang rosas at isang maliit na tsokolate. Hindi bongga, hindi ang grande, tahimik lang. Para sa umaga, sabi ni Marco. At para sa tapang mo noon. Tinanggap ni Leah ang mga iyon. Hindi agad nagsalita. Umandar ang pick-up. Maayos ang takbo. Walang music, walang small talk. Tahimik na hindi awkward. Parang may respeto sa pagitan nila. Hindi ko hinihingi ang sagot na yan, sabi ni Marco, nakatingin sa kalsada. Gusto ko lang malaman kung may puwang pa. Tinitigan ni Leah ang rosa sa kamay niya. May puwang pa ba? Ang tanong ay parang pinto na muling bumukas. Hindi biglaan, kundi dahan-dahan. Pagdating sa paaralan, huminto ang pick-up. Bago siya bumaba, nagsalita si Leah. Salamat, sabi niya, sa paghatid. At sa tsokolate? Biro ni Marco na mahina. Ngumiti si Leah, isang ngiting hindi niya planano. Salamat din. Bumaba siya at naglakad papasok ng gate. Hindi siya lumingon, pero alam niyang nandoon pa ang pick-up. Tahimik na naghihintay ng hudyat na hindi niya pa kayang ibigay. Sa buong araw, hindi mapakali si Leah. May halong liwanag ang isip niya. Hindi kilig, kundi katiyakang may nagbago. Hindi dahil may kotse, hindi dahil may regalo, kundi dahil malinaw ang intensyon. Pag-uwi, tinanong siya ni Mika. Ate, sumakay ka ba? Tumango si Leah. Oo. Ngumiti si Mika. Alam ko na eh. Kinagabihan bago matulog, inilapag ni Leah ang rosa sa mesa at ang tsokolate sa tabi ng laptop. Hindi ngayon. Ulit niya sa sarili, pero hindi rin wala. At sa katahimikan ng gabi, malinaw sa kanya ang isang bagay. Kung may ikalawang simula man, hindi iyon dahil sa paghihintay, kundi dahil pareho na silang dumating sa tamang lugar, sa tamang oras. Buong umaga may kakaibang liwanag ang araw para kay Leah. Hindi dahil mas maliwanag ang langit, kundi dahil may bigat na nabawasan sa dibdib niya. Hindi pa siya handang magbigay ng malinaw na sagot, pero malinaw sa kanya na may puwang na hindi niya itinatanggi. Habang naglalakad siya papasok ng paaralan, hawak ang bag at ang notebook, ramdam niya ang kakaibang tibok ng puso na hindi niya sinusubukang pigilan. Sa gate ay naroon si Marco, hindi na nakaabang, hindi rin nakaharang. Nakatayo lamang sa gilid, parang handang umalis kung kailangan. Nang magtagpo ang mga mata nila, ngumiti siya. Hindi pilit,
Hindi paasa, tahimik lang. "Good morning," sabi ni Marco. "Good morning," sagot din ni Leah, diretso. Naglakad na sana siya papasok nang marinig niya ang tanong na inaasahan at kinatatakutan. "Pwede pa ba?" tanong ni Marco. Mahina pero malinaw. Huminto si Leah. Hindi siya lumingon agad. Huminga ng malalim at saka bumaling. "Paano kung pwede pa?" sagot niya. Mas mahina pa sa tanong pero sapat na para marinig. Napangiti si Marco. Isang ngiting may pasasalamat, hindi selebrasyon. "Kailan?" "Hindi ngayon," sabi ni Leah na maingat. "Mamaya na tayo mag-usap." Tumango si Marco. "Sige." 5 o'clock. Dagdag ni Leah at bago tuluyang pumasok. "Sunduin mo ako." Hindi na siya lumingon. Ayaw niyang makita ang reaksyon. Ayaw niyang magbago ang loob dahil sa isang ngiti o salita. Pero sa likod niya, alam niyang nandoon ang katahimikang may pangako. Sa faculty room, napansin agad ang pagbabago. Si Ma'am Joy ang unang nagsalita. "Oh," biro nito. "Ibang ngiti ni Ma'am Santos ah." Umiling si Leah, pero hindi niya napigilang umiti. "Mainit lang." "Talaga?" Singit ni Ma'am Liza. "Mukhang may lakad mamaya ah." Nagkunwari si Leah na nag-aayos ng papel. "Trabaho lang po." "Trabaho na may sundo." Tawa pa ni Ma'am Celia. Pabulong pero malinaw. Hindi na tumutol si Leah. Sa halip, tinanggap niya ang biro na para bang bahagi ng araw. Hindi iyon nakakainis. Hindi rin nakakahiya. Parang paalala lang na may nangyayari at okay lang yon. Buong maghapon, maayos ang klase. Mas malinaw ang paliwanag niya. Mas magaan ang pagtawa. Napansin ng mga bata ang sigla niya. "Ma'am," tanong ng isang estudyante, "masaya po ba kayo?" Napangiti si Leah. "Oo," sagot niya na simple. "Masaya." Sa pagitan ng mga klase, sumagi sa isip niya mga dapat linawin mamaya. Ano bang ibig sabihin ng pwede pa? Hanggang saan? Ayaw niyang pumasok sa isang desisyong hindi malinaw. Ayaw niyang ulitin ang mga takot na pinili niyang harapin noon. Pagdating ng 4:30, nagsimula ng mag-ayos ang mga guro. May mga nagpaalam, may mga nagmamadali. Si Leah sinadya ang bawat galaw. Inayos ang bag, tinupi ang papel, isinara ang laptop. Tumingin siya sa relo. Malapit na. 5 o'clock ha? Biro ni Ma'am Joy habang palabas. "Huwag kang palilate sa sarili mong lakad." Ngumiti naman si Leah. "Hindi ako malilate." Eksaktong 5:00 paglabas niya sa gate, naroon na ang pick-up. Tahimik ang makina. Nakabukas ang bintana. Si Marco nakatingin sa relo, tsaka tumingin sa kanya. "On time," sabi niya. "Ganon dapat," sagot pa ni Leah. Sumakay siya, walang bulaklak, walang tsokolate. Tahimik lang, at mas maayos yon para sa kanya. Umandar ang pick-up, dahan-dahan. "Hindi ko inaasahan ang sagot kanina," sabi ni Marco. "Salamat sa pagkakataon." "Hindi pa sagot yon," paalala ni Leah. "Simula pa lang." Tumango si Marco. "Alam ko." Nagmaneho siya nang hindi nagmamadali. Walang pilit na usapan, hanggang sa si Leah na lang unang nagsalita. "Hindi kita hinihinga ng patunay," sabi niya, "at ayoko magmadali." "Hindi rin ako nagmamadali," sagot ni Marco. "Naghintay na ako noon. Kaya ko pang maghintay ngayon, kung kailangan." Napatingin si Leah sa labas. Hindi naghihintay. Paalala niya sa sarili. Nag-uusap lang. At yun ang gusto niya. Linaw, hindi pangako. Pagdating nila sa isang tahimik na kainan malapit sa bayan, huminto ang pick-up. "Pwede ba rito?" tanong ni Marco. "Pwede," sagot ni Leah. Bumaba sila at pumasok. Umupo sila sa magkatapat. May simpleng order. Tubig muna, tahimik sandali. Isang katahimikang hindi na awkward. "Gusto ko malinaw ha?" sabi ni Leah. "Kung babalik tayo sa simula, hindi na ako yung dati at hindi ka na rin yung dati.
Ngumiti si Marco. Iyon ang gusto ko. Hindi ko hinahanap ang perpekto. Dagdag ni Lia, hinahanap ko ang totoo. Tumungo si Marco. Iyan lang din ang dala ko. Sa sandaling iyon, ramdam ni Lia ang pagkapantay. Hindi sa estado, hindi sa sasakyan, kundi sa usapan. Ganito dapat, naisip niya. Ganito nagsisimula. Pag-uwi niya ng gabing iyon, may ngiti siyang hindi niya tinatago. Sa bahay, sinalubong siya ni Mika. Ate, bulong nito na may ngiting panalo. 5 o'clock nga. Tinapik ni Lia ang ulo ng kapatid. Matulog ka na. Sa kwarto ay nilapag niya ang bag at umupo sa kama. Hindi pa sagot, ulit niya sa sarili. Pero may simula. At sa gabing yon, bago pumikit, malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi na siya natatakot magbigay ng oras. Dahil ang oras na to, hindi hinihingi, kundi pinipili. Eksaktong 5:00 ng hapon, tumunog ang bell sa paaralan. Isa-isang nagsilabasan ng mga guro. Bitbit ang pagod at ang kwento ng maghapon. Si Lia, sinadya ang bawat galaw. Isinara ang laptop, inayos ang bag, huminga ng malalim. Alam niyang ang oras na to ay hindi tungkol sa hatid pa uwi. May pipiliin siya. At malinaw sa kanya na ang pagpili ay hindi niya na pwedeng iwasan. Paglabas niya sa gate, unang tumambad ang itim na pick-up ni Marco. Nakaparada sa gilid, tahimik ang makina. Nasa loob si Marco at nakatingin sa kalsada. Parang hindi nagmamadali. Ilang hakbang pa, may isa pang sasakyan na huminto. Ang pick-up ni Ethan. Bumaba si Ethan, may ngiting magaan. Ma'am Lia, bati ni Ethan. Sabay ka na? May dinaanan lang ako saglit. Tumango si Lia, pero hindi agad sumagot. Ang mata niya ay kusa nang napunta kay Marco. Isang sulyap lang, pero sapat na para malaman ni Ethan ang sagot na hindi pa binibigkas. Napangiti si Ethan. Walang pait. Mukhang may nauna na. Huminga ng malalim si Lia. Ethan, salamat. Pero may usapan na ako. Okay? Sagot ni Ethan na diretso. Ingat ka. Walang drama, walang tanong. Umandar ang pick-up ni Ethan at lumayo. Parang ipinagkaloob ang sandaling yon ng buong buo. Lumapit si Lia sa pick-up ni Marco. Bumukas ang pinto. Handa ka na? Tanong ni Marco na kalmado. Handa. Sagot ni Lia. Mas malinaw kaysa sa inaasahan niya sa sarili. Sumakay siya. Umandar ang pick-up. Ilang segundo silang natahimik, hindi dahil walang sasabihin, kundi dahil sapat na ang nangyari. Salamat, sabi ni Marco at bahagyang ngumiti. Sa linaw. Salamat din, sagot ni Lia, sa pag-intindi. Nagmaneho si Marco na parang sanay sa kalsada. Hindi mabilis, hindi mabagal. Sa gilid ng bayan huminto sila sa isang maliit na restaurant. Simple lang, tahimik. May mga ilaw na hindi masyadong maliwanag. Sakto lang para sa usapan. Umupo sila, magkatapat. Umorder ng hapunan. Tubig muna, tsaka mainit na ulam. Hindi ako magpapakitang cool, sabi ni Marco bigla. May bahagyang tawa. Pero kinakabahan ako. Ngumiti si Lia. Okay lang yan? Gusto ko maging tapat? Tuloy ni Marco. Hindi ako bumalik para ipakita ang sasakyan. Bumalik ako kasi handa na ako maging responsable. Hindi lang sa trabaho kundi sa sarili ko. Tumango si Lia. Alam ko, may mga naipon ako. Dagdag ni Marco na parang may gustong ipaliwanag. Hindi para ipagmayabang para lang maging pantay tayo. Para kapag may problema, hindi ka mag-iisa. Tinitigan niya si Lia. Pantay. Iyon ang salitang hinahanap niya noon. Hindi pera, hindi titulo, kundi pakiramdam na magkasama kayo sa bigat at ginhawa. Hindi ko kailangan ng perpekto, sabi ni Lia. Kailangan ko ng consistent. Consistent ang kaya kong ibigay, sagot ni Marco. Walang pangako, walang dekorasyon. Kumain sila ng dahan-dahan. Nagkwento si Marco tungkol sa trabaho. Ang mahabang oras, ang mga desisyong kailangang panindigan.
Nagkwento si Lia tungkol sa mga bata sa klase. Ang mga tanong, ang mga ngiting nagpapagaan ng araw. Walang pagpapanggap, walang pagsukat. Paglabas nila ng restaurant, huminto si Lia sandali sa may pinto. Huminga siya, tsaka nagsalita. Alam mo, sabi niya, hindi kita pinili dahil may sasakyan ka. Ngumiti naman si Marco. Buti naman. Pinili kita. Dahil pinili mong ayusin ang sarili mo. Kahit wala akong kasiguruhan na babalik ka. Tumango naman si Marco. At pinili kitang hintayin. Kahit hindi mo pinangako. Naglakad sila papunta sa pick-up. Tahimik ang gabi, hindi nila kailangan ng dagdag na salita. Pagdating sa bahay, huminto ang sasakyan. Bumaba si Lia at humarap kay Marco. Good night, sabi niya. Good night, sagot naman ni Marco. Saglit siyang nag-atubili at saka idinugtong. Salamat sa pagpili. Ngumiti si Lia. Isang ngiting malinaw. Salamat din. Pumasok siya sa bahay na may gaan sa dibdib. Sa loob, si Mika ay nagkunwaring nagbabasa pero halatang nag-aabang. Ate, bulong nito. Dalawa yung sasakyan kanina. Tumawa si Lia. Natulog ka na nga. Umakyat siya sa kwarto at inalapag ang bag. Umupo siya sa kama at napatingin sa bintana. 2 cars, naisip niya. 1 choice. At sa gabing iyon, alam niyang ang pinili niya ay hindi bunga ng pressure o inggit, kundi ang malinaw na desisyong matagal niyang hinubog. Hindi ito ang dulo, simula pa lang. Ngunit ang simula na ito, sa wakas ay buo ang loob niya. Hindi agad bumalik ang normal na mga araw matapos ang gabing pumili si Lia. Hindi rin naging dramatic. Sa halip ay naging mas malinaw. Parang may ilaw na naka-on sa isang kwartong matagal nang madilim. Pumapasok siya sa paaralan na may tahimik na sigla. Umuuwi ng may gaan sa dibdib. At tuwing nakikita niya si Marco, hindi na siya nagtatago ng tanong sa mata. Isang hapon, nagkita sila sa maliit na parke, malapit sa barangay hall. Walang ingrandeng plano. Upo lang sa bangko. May dalang 2 bottled water at ang ingay ng mga batang naglalaro sa di kalayuan. Gusto kong ipaliwanag hindi ko inayos ang buhay ko para mapasagot ka. Napatingin naman si Lia. Alam ko, inayos ko yun para sa sarili ko. Para kapag may pumalik man sa buhay ko, ikaw man o hindi ako umaasa sa awa o tsamba. Ngumiti si Lia na may pagkakaunawa. Ganoon dapat. Huminga si Marco tsaka tumingin sa kanya ng seryoso. Maniligaw ako. Maayos. Walang shortcut. Tumango si Lia. Pwede. May sandaling katahimikan. Hindi dahil may alinlangan, kundi dahil may kasunod na dapat sabihin. Pero sasampa ako ulit. Sabi ni Marco na maingat. 3 buwan mula ngayon. Parang may bahagya namang pag-urong ang dibdib ni Lia. 3 buwan. Mabilis ang oras pero mahaba ang distansya. Alam ko. Sagot niya, hindi agad tumingin. Nabanggit mo naman Hindi ko iaatras, sabi ni Marco. Trabaho yon, pangako ko sa sarili. Tumango si Lia. Ayoko ring umatras ka. Tahimik silang dalawa. Sa pagitan nila, may hangin na takot na hindi nila gustong pangalanan. Takot ako sa layo. Aaminin ni Lia sa huli. Mahina pero malinaw. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa pagkawala. Lumapit si Marco ng kaunti. Hindi ako mawawala. Tumagal ang dagat. Sabi ni Lia, nagbabago ang oras. Mananatili ako. Sagot ni Marco at walang drama. Kung kailangan, araw-araw akong tatawag. Kung may problema, hindi kita iiwasan. Tiningnan siya ni Lia. Hindi pa nga akong naririnig niya. Paninindigan. At iyon ang mas mahalaga. Okay, sabi niya sa wakas. Subukan natin. Ngumiti si Marco. Isang ngiting hindi palakpak ang hinahanap, kundi pahintulot. Salamat. Naging normal ang panliligaw. Hindi sa titulo, kundi sa gawa. Hatid sundo kapag kaya.
Tawag sa gabi. Tanong kung kamusta ang araw. Walang pilit na kilig. Walang pagmamadali. May respeto sa oras at espasyo. Lumipas ang mga linggo. Dumating ang araw ng alis. Sa airport, maaga silang dumating. Tahimik ang paligid. Mga anunsyo, mga yabag. Mga yakap ng mga pamilyang naghihiwalay pansamantala. Hawak ni Marco ang backpack. Si Leah, hawak ang boarding pass na siya mismo ang nag-ayos. May nakalimutan ba ako? Tanong ni Marco, pilit na magaan. Wala, sagot ni Leah. Lahat dala mo. Nagkatinginan sila. Walang biro, walang ikot-ikot. Babalik ako, sabi ni Marco. Hindi para magpatunay, kundi para manatili. Tumango si Leah. Mag-iingat ka. Lumapit si Marco at maingat at parang humihingi ng pahintulot. Tumigil siya saglit at doon lamang nagtagpo ang mga labi nila. Hindi nagmadali, hindi nagtagal. Isang halik na malinaw ang simula at malinaw ang pangako. Paglayo nila, ngumiti si Marco. Sa pagbabalik ko, tuloy, sagot ni Leah. Habang naglalakad si Marco papunta sa boarding gate, hindi siya lumingon. Si Leah hindi rin. Pareho nilang alam. Ang lakas ng paalam ay nasa katiyakang babalik. Pag-uwi niya, tahimik ang bahay. Si Mika nag-iwan ng note sa ref. Ate, proud ako sa'yo. Napangiti si Leah at huminga ng malalim. Sa gabing iyon, humiga siya tumingin sa kisame. Hindi ako naghihintay. Paalala niya sa sarili. Nagpapatuloy lang. At sa unang pagkakataon, ang distansya hindi niya kinatakutan dahil may direksyong malinaw at pangakong hindi kailangan ng sigaw. Walong buwan ang lumipas na parang humaba at umikli sa isang hinga. Mahaba kapag gabi, kapag tahimik na ang bahay at ang tanging ingay ay ang orasan sa sala, maikli kapag umaga, kapag abala si Leah sa klase, sa mga bata, sa mga papel na kailangan tapusin, sa pagitan ng lahat. Nandoon ang boses ni Marco, sa tawag bago matulog, sa video chat tuwing day off, sa mga mensaheng simple pero sapat. Kumain ka na? Pahinga ka. Proud ako sa'yo. Hindi ang grande, hindi araw-araw may bulaklak, pero araw-araw may presensya. Nasanay si Leah sa oras, sa pag-aayos ng schedule para magtagpo ang dalawang mundo. Minsan madaling araw ang tawag ni Marco, minsan tanghali. Kapag may problema sa barko, sasabihin niya. Kapag pagod si Leah, sasabihin niya. Walang tinatago, walang pinapalampas. Lumipas ang isang taon at naging isa't kalahati. At dumating ang araw na matagal nilang hindi pinangarap ng malakas. Dahil mas mahalaga ang pagdating kesa sa pagbilang. Sa paliparan, nakatayo si Leah. Hawak ang cellphone. Nanginginig ang kamay, hindi sa kaba kundi sa tuwa. Lumabas si Marco sa arrival gate. May dalang backpack. Mas payat ng kaunti. Mas maaliwalas ang mata. Nagtagpo ang tingin nila at wala nang ibang kailangan. Naglakad si Marco papalapit. Sa gitna ng mga tao, sa ingay ng yakapan at salubong, niyakap niya si Leah. Mahigpit, matagal, totoo. Walang luha, walang sigaw. Isang yakap na parang pagsasara ng mahabang biyahe. Welcome home, sabi ni Leah. Nakauwi na rin, sagot naman ni Marco. Bumalik ang mga araw na magkasama. Hindi perpekto pero payapa. Hatid sundo kapag kaya. Sabay sa hapunan, tahimik na kwentuhan. Sa ikalawang anibersaryo ng pagbabalik ni Marco, dinala niya si Leah sa maliit na lugar sa bayan, kung saan naman nagsimula ang maraming usapan. Maraming pag-amin. Hindi siya lumuhod sa gitna ng tao. Hindi rin siya nagpakulo ng eksena. Inayos ko ang sarili ko at pipiliin kitang ayusin araw-araw. Binuksan niya ang maliit na kahon. Simple lamang ang singsing. Walang labis, walang kulang. Pakakasalan mo ba ako? Hindi naman nagdalawang isip si Leah. Oo. Ang kasal ay simple,
Pamilya, kaibigan, mga batang dati niyang tinuruan na ngayon ay mas matangkad na. Nandoon si Tatay Ramon. May ngiting hindi maitago. Si Nanay Rosa may luha ng tuwa. Si Mika nakatayo sa gilid. Parang gusto ring umiyak, pero pinigilan. Nagpapasalamat ako, sabi ni Lia sa kanyang panata. Sa lalaking piniling lumago at sa sarili kong piniling maging matapang. Pagkatapos ng kasal, hindi agad nagbago ang mundo. May bayarin, may trabaho, may pagod, pero may kasama. Isang buwan matapos ang kasal, tahimik na umaga, nakatayo si Lia sa banyo. Hawak ang maliit na test, 2 guhit. Napaupo siya sa gilid ng bathtub, huminga ng malalim. Hindi sa takot, kundi sa pasasalamat. Lumabas siya ng kwarto at nadatnan si Marco sa kusina na nagtitimpla ng kape. Marco, tawag niya. Sagot nito. Hindi pa lumilingon. Inabot niya ang test. Tumahimik si Marco, lumapit, tumingin, napahawak sa bibig at saka ngumiti. Isang ngiting puno, buo. Talaga? Tanong niya. Tumango si Lia. Talaga? Yumakap si Marco. Maingat na parang may hawak na masela na pangako. Pipiliin kita araw-araw, sabi niya. At pipiliin natin ang pamilya natin. Sa huling gabi bago matapos ang kwento, umupo si Lia sa harap ng bintana. Hawak ang notebook, isinulat niya ang apelido, Santos Villanueva, at napangiti. Hindi niya pinili si Marco dahil sa sasakyan, hindi dahil sa trabaho sa malayo, hindi dahil sa patunay. Pinili niya si Marco dahil pinili nitong ayusin ang sarili niya kahit walang kasiguruhan. Dahil pinili nitong manatili kahit may distansya. Dahil pinili nitong magmahal na may gawa, hindi sa salita. At kung may aral man ang kwento nila, ito iyon. Ang tunay na pamantayan ay hindi nasusukat sa titulo o yaman, kundi sa tapang na lumago, sa sipag na manatili at sa pag-ibig na hindi sumusuko. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.